Breaking news po mga kababayan, ito na po ang bagong pasabog ng bagong Blue Ribbon Committee Chairman na si Ping Lacson at tinanggal po si Senador Marcoleta dahil bago na po ang Senate President na liderato ng Senado na si Tito Soto. Ngayon po, sibak na rin si Chis Escudero. Ngayon po mga kababayan, pakinggan po natin ang kanyang pasabog. Ano ba yung plano niya dito sa pending na investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Dito po mga kababayan, anong masasabi niya sa mga banat na mga diskaya na tila ayon sa iba, selective daw. Dahil 2022 hanggang 2025 lang daw ang mga binira ng mag-asawang ito. Ngayon po mga kababayan may haka-haka na tila demolition job ito. Na pagkatapos po na paghirapan ni Senador Marcoleta, itong mga binulgar ng mga diskaya na naglabasan po ang mga malalaking isda gaya nila Saldico at Martin Romualdez na hindi nababanggit po. Ngayon, napakaraming mga congressman na mga sangkot dito. Biglang nagpalit ng liderato. Tila nangangamoy isda. Halaka. Tila may pinagtatakpan. Yan po ang sabi ng mga netizen. Bakit ang pumalit na Blue Ribbon Committee Chairman ay hindi abogado? Halaka! Ito na po ang pasabog ni Senador Marcoleta at may birada agad itong si Ping Lacson. Ano ang magiging plano niya ngayon? Kahit hindi siya abogado. Halaka, ito na po. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson makakausap natin. Senator Lacson, good morning po. This is Aljo Bendio, sir. Live na tayo sa DZXL 558. Yeah, good morning Aljo. Sa mga sumusubaybay, magandang umaga rin. Ano pa ito, sir? Biglaan, iba inaasahan, sir, na ikaw ay magiging pro tempore at mamumuno dito sa Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa manumalyang flood control projects. Ito ba inaasahan po ninyo? May mga change of leadership na dyan sa Senado? Mamaya, magkakaroon ng eleksyon ng mga pagpapalit ng mga chairpersons ng mga komite. Opo. So, siyempre, inaasahan naman yan pag nagkaroon ng pagpapalit ng liderato. Siyempre, yung nasa mayorya, may mas karapatan, sabihin na natin, na mamuno sa mga komite na gusto nila. Ano yan, kalakaran talaga yan. Pagka minorya, parang tawagan namin yung mga latak komite, yun ang pwedeng paghati-hatian sa minority. Opo, may nag-text dito, mapag-uusapan ba daw ang impeachment ni VP Sara dito? Hindi. I don't think so. Hindi namin napag-usapan eh. Kasi nasa Korte Suprema, mayroong pending na motion for reconsideration. So igagalang namin yon. Opo. Ano ang asahan naman ng taong bayan dito po sa investigation in aid of legislation sa manumalyang flood control projects na ikaw na mamumuna sa Blue Ribbon Committee, Senator Ping? Una-una, itutuloy ko lang yung kung saan sila, where they left off, doon ako mag-take off ng investigasyon. Pero hingi lang ko ng mga ilang araw para pag-aralan lahat yung transcript, yung lahat ng testimonya roon at lahat ng mga dokumentong nasumite para na sa gano'n, naka-ready naman ako na mag-preside. Ako naman, pagka ako yung chairman ng isang komite, pinibibigyan ko talaga priority sa akin na yung mga miyembro yung magtanong. Kasi yung chairman, sa aking pananaw, magpipreside lamang at parang siya yung magkukonduktor, ika nga, conductor ng kumbaga sa orchestra, para lang maging maayos ang takbo at smooth yung takbo ng pagdinig. Opo. Maraming nagsasabi, bakit ganon hindi abogado ang nilagay? Si Senator Ping Lacson ang nilagay dyan at hindi abogado? Yun din ang tanong ko kay Senate President nung sinabi niya sa akin na ako yung mawak ng Blue Ribbon. Sabi ko, hindi ba abogado kailangan dyan? Sabi niya, hindi. Nung senador, nung unang term niya raw, meron na Blue Ribbon na chairman na hindi naman lawyer at saka wala daw sa rules.
Kung nasa rules namin na kailangan abogado, hindi ako po pwede ron kasi hindi naman ako lawyer. Opo. Okay. Sinasabi ho dito, politically motivated, ito pong mga pangalang inilabas ng mag-asawang Diskaya, mga mababatas, lalo na lumabas ho doon sa kanilang testimonya sa ginawang pagdinig. Reaksyon niyo po, Senator Ping. Ayoko pangunahan kasi hindi ko pa nakikita yung ano eh. Hindi ako nakapanood kahapon, hindi ako nakapag-monitor, hindi nga ako naka-attend kasi nga busy kami doon sa paghahanda para sa pagpapalit ng liderato. Ayan na mga kababayan. Nako po. Bakit biglang nagpalit ng liderato? Pagkatapos po mabanggit ang mga sangkot na mga malalaking isda dito sa anomalya ng flood control. Pagkatapos po banggitin ng mag-asawang ito ang mga buhayang ito, biglang pinalitan si Marcoleta at Chis Escudero. Tila daw may nangangamoy na balak na naman si Jay Junior. Si Jay Junior daw ang may kumpas dito na tila back to zero itong flood control. At magiging ending nito, ang istoryang ito ay walay na. Sarsuela na mga kababayan. Kumbaga guni-guni na mga flood control na mga kaso-kasuhan na naman ito. Ito po ang sinabi ng mga komento mga kababayan. Galit na galit ang mga tao ngayon na tila naging teleserye sa pelikula na mala sindikato ang kwento. Na pagkatapos malaman ang mga di umano sangkot dito ay pinalitan ang mga driver at konduktor. Ngayon hindi pa abogado. Hala ka mga kababayan. Ano bang sinasabi ng mga comment dito? Heto po, pakinggan nyo po mga kababayan. Heto mga comment. Nung nakaraan kasi, akala po nila, di pa natin alam kung si Ping Lacson o si Hontiveros. Pero sabi nila si Ping Lacson yung napupusuhan ni Tito Soto na abogado ng school bukol. Na ayon daw sa kanya, nung kanyang panahon, nung panahon ng dinosaur, ang humawak ng Blue Ribbon Committee ay hindi raw abogado. Kaya si Ping Lacson ay qualified daw dito dahil wala daw sinusunod na rules kung sino ang uupo. Kung abogado ba, agugago, o abogado ng school bukol. Ito na po mga comment, mga kababayan. Panoorin po natin. Nako po, magagalit kayo dito. Ito po ang mga nangyari. Mga kababayan, ang tindi nito. Anong nangyari dito? Check na natin. Marcoleta. Marcoleta po. Anong nangyari kay Marcoleta? Heto po ang komento. Ayan. So yung bali-balita nung nakaraan ay si Risa Hontiveros will replace Rodante Marcoleta as Blue Ribbon Chairman. Pero ngayon mga kababayan, si Ping Lacson na daw. It's like replacing a judge with chismosa to do the investigation. Ako po sabi ni Romano. Ayan po sabi ni Romano mga kababayan. Bakit abogada ka ba? We trusted Senator Marcoleta. In the middle of the expose on ghost flood control objects or flood control projects and billions in questionable spending, the Senate made a move that raises even more doubts about their priorities. Instead of focusing on accountability and corruption, they decided to kick out Marcoleta and replace him with someone whose main agenda seems to be pushing for Inday Sara Duterte impeachment. Senator Risa Hontiveros. O mga kababayan, ito yung kahapon I-check natin yung isa. Yung si Ping Lacson kasi mga kababayan, ang sinabi ni eto po,
Mga kababayan, Senator Lacson, pamumunuan ng Senate Blue Ribbon Committee, investigation sa flood control. Heto na mga komento mga kababayan. Pakinggan nyo po ito. Ito ba mga comment? Naku po, anong sabi dito? Noong sinabi ni Sara Diskaya na 2016, sila nag-umpisa, change topic agad, abogado nga, bias naman. Sabi ni Jesus Olivar, magaling ba o magaling siya? Kasi kapag nadadawit ang Duterte ililihis na usapan. Sa Senado kasi, nakabase lang ang iba sa sinasabi ng may asunto, pero wala silang sariling investiga. Di tulad ni Senator Lacson, bago musga sa isang tao, may hawak na ebidensya. Itong mga kababayan, mga tagasunod ng mga dilawan ito. Something fishy. Mga sip-sip, nagmamagic lang mga yan. Alam na nating ang kalalabasan nito, problema ng nating walang tuwad kon. Wala na naman, talo na naman ang mga Pilipino. Sabi ni Lucas, si Marcoleta nabanggit lang pangalan ni Duterte, change topic na agad, paano magkakaroon ng maayos sa investigasyon? Grabe talaga mga ito, ang tutok nila kay Duterte. Diyan si Lacson magmagic, magaling mag-iiba ihip ng hangin. Yan buwisit, Omar Parda. It Bulaga, yari. I like Marcoleta. As chairman of Blue Ribbon, he is a lawyer at mahusay. Hala ka mga kababayan. Ito na yung mga sari-saring mga reaction ng mga netizen. Mas gusto nila at exciting pag si Senador Marcoleta ang may hawak ng Blue Ribbon Chairman o Blue Ribbon Committee. Kasi nga exciting at talagang may pasabog. Kasi pag ang mga ito, Tito Soto, Ping Lacson, alam nyo mga karakas nito mga kababayan, halatado na trinabaho nila itong si Chis Escudero para matanggal. Para isunod nila si Marcoleta. Nakikita nyo mga kababayan. So ang magiging ending nito, walay na. Ang dulo nito, BP Sara impeachment again and again. So ngayon mga kababayan, nako po, pinapaikot nila ang taong bayan. Itong sinasabi nila. Kailangan pa ng advisor niyan na abogado. May hangganan lang ang alam niyan, hindi kagaya ni Kadante, abogado at matagal ng litigator ng hukuman. Anong alam ni Tito Soto at ni Ping Lacson? Hindi naman abogado ito. Mga luminary na naman ang babanggitin ng mga ito pag-uusapan. Batas. Lalaka, yari na mga kababayan ng mga komento ng mga kababayan natin dito. Politiko lang ibig sabihin niyan, ipapawalang sala ang mga korap. Kawawa ng mga Pilipinas. Naku po mga kababayan. Mula nung mabanggit ng mga Diskaya, itong mga binanggit sa Blue Ribbon Committee, yari ito po mga kababayan, tignan po natin. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin.
Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa unti. O, kita nyo mga kababayan, pagkatapos po na mabulgar lahat ng mga anomalya sa dito, lahat kongreso lahat congressman Toby Chanco, itong si Martin Romualdez, binanggit lahat ng mga kasangkot na congressman, pati itong si Atayde, Arjo, pinalitan lahat ng mga leadership. Escudero, naging Tito Soto. Na before mangyari po yung Rigudon, itong kudeta, nakipag-usap itong si Tito Soto kay Dayonyor at sa mga Araneta. Mga kababayan, ayun na, pagkatapos na mag-usap, ayun na, sinibak agad si Escudero. After, si Marcoleta po. Ito yung mga comment. Ayan, may point naman siya. Hindi ko sinasabi na tama ginawa nila kasi mali talaga. Pero pwede naman na totoo mga sinasabi niya na naiipit sila kasi sobrang lakas talaga ng tama ng dalawa. Saldico at Martin Romualdez. O, tignan nyo po mga kababayan. British accent naman dyan, ma'am. British accent. Ayan, klaro na. Si Romualdez sa Kasico ang isa sa mga tulisan sa Kaban ng Bayan. Tapos hindi pa rin mapaalis sa Ethics Committee bilang House Speaker. Magiging irrelevant itong investigasyon. Basta hindi mapaalis ang kawatan, Martin at Saldico, walay na. Sinasabi nila mga kababayan, dito po sa departamento ni Martin Romualdez ang nasasangkot sa anomalya. Ang nangyari po, ang sinibak si Escudero at Marcoleta. Anong ginawa nung dalawa? 'Di ba mga kababayan, something fishy po ito na tila may balak na naman si Dayonyor. Pagkatapos po kumanta, itong mga diskaya, nasibak lahat yung mga alam natin na makakasagot sa problemang ito. Ngayon po, wala na. Ang ending, alam nyo na mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? O, eto po, si si Ping Lacson po. So halos hindi ko na-monitor yung pangkaganapan kahapon sa pagdinig ng Blue Ribbon. State witness, gagawin daw state witness itong mag-asawang Diskaya. Reaksyon niyo po. Nabanggit ni Senate President, mayroong letter na ipinasa sa kanya na kung saan hiningi yung conforme niya na para ipasok sa Witness Protection Program ng DOJ yung mag-asawa. Pag-usapan namin mamaya kasi hindi namin alam yung punot dulo Hindi kami masyadong parang abreast doon sa nangyari kahapon. So, tingnan natin kung pipirmahan niya, i-endorse niya ba o kailangan pag-aralan mabuti. Meron pong independent commission ang bubuuin at pirma na lang ng Pangulong Marcos Jr. para mag-iimbestiga din dito po sa Manumalia Flood Control. Ano pong repercussion ito sa gagawin namang pagdinig ng Blue Ribbon Committee? Wala, magkahiwala yon. Yung sa Blue Ribbon sa Senado, in aid of legislation. Pero kung meron kami makakalat na mga ebidensya doon, ipapasa namin sa Independent Commission. Nag-usap na kami ni Secretary Vince Dizon dyan. Maski yung nauna ko pang privilege speech, pinadala ko na sa kanya yung yung kung ano man yung mga ebidensya na kalap namin doon. At yung mamaya, yung privilege speech ko mamaya, ganun din lang iusapan namin. Sabi ko, ipapasa ko sa iyo lahat para mapabilis yung inyong investigation at yung prosecution para mapanagot na itong mga dapat managot. Sa tingin nyo mga kababayan, may mananagot dito sa
nangyayaring ito, mga kababayan? Sa tingin nyo, walang pagtatakpan ng mga ito. Kasi mga kababayan, hindi ito abogado Mas okay kasi na pag abogado ang chairman, alam niya yung pasikot-sikot. Alam niyo po ang mga karakas nito, Tito Soto at Ping Lacson. Talagang sinabotahe itong si Marcoleta at Chis Escudero na tila may balak silang masama na naman. Mag-iiba na naman ng kwento ang mga ito. Back to zero. Ang magiging simula nitong investigasyon na ito, babawiin ni Pacifico Diskaya at ni Sara Diskaya ang kanilang mga statement dito na tila ang itutuan po na ituturo mga Duterte. Ayan na mga kababayan, alam nyo naman ang mga ito. Mga anti-Duterte. So gusto nila bawiin at walang masangkot na mga malalaking buhaya dito. Babalik na naman sa mga Duterte. Yun po yung focus nila. 'Di ba? Ito yung mga mga kababayan. Ito yung mga ayaw sumunod sa Korte Suprema na ayon sa kanilang mga tagapagsalita na mga legal luminary, pwede daw i-disregard ang pasya ng hukuman. Pwede daw itong hindi sundin dito sa pasya sa desisyon sa impeachment ni Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, pinalitan si Senador Marcoleta na ang ganda-ganda ng pasimula, ang ganda-ganda na ng mga pasabog, sumasarap na, kumbaga sa teleserye, sa Korean, nandito na yung climax ng kwento. Ang nangyari, biglang pinutol, biglang sinuspense, pinalitan yung direktor. Ngayon, hindi abogado, pati Senate President hindi abogado. Ano na kayang mangyayari? Marami pong nagsasabi mga kababayan na kaya nila binuwag itong si Marcoleta at Chis Escudero kasi nga po, nangangamoy kulungan na yung mga malalaking isda dito na tila anong nangyayari? Hindi nila mahawakan itong si Marcoleta. Hindi nila kayang gawing aso, mga kababayan. Kaya tignan nyo po yung mga bumoto dito na sa Duterte Black, naghudas. Sino ba ang mga naghudas dito mga kababayan? Nako po, 2 Tulfo brothers, 1 Cayetano, 2 Villar. Yung minority na 5, naging 15. Naghudas ang mga ito mga kababayan. Talagang ibinenta nila ang Duterte Black. Magkanong usapan? Nako, eto mga kababayan yung mga bumoto kay Tito Soto. Sino-sino ba ang mga ito mga kababayan? Ito po, ang mga, tignan nyo po mga kababayan, 2 magkapatid na Villar. Mga kilalang Duterte ito, pero bumaliktad kasi nga po, hindi sasantuhin ni Marcoleta ito. Malamang dawit ito sa flood control. Ngayon, kumapit doon sa kanilang bagong majority. Siguro may pangako ito. O sige, bumoto ko sa amin. Hindi ka madadamay sa flood control. Doon naman sa Tulfo, simula pa lang mainit na ang mata kay Marcoleta. Lalo itong si Rafi, na feeling niya chairman siya. Nakakala mo kung sino. Ito rin si Erwin Tulfo, nagbalingbing din. Sino pa mga kababayan? Si Gatchalian. Si JB Ejercito. Bumaliktad po. O kita nyo
dating minority, Tito Soto, itong si Ping Lacson, Risa Hontiveros, Mig Subiri, at sino pa dito mga kababayan? 5 ito eh. Si Kiko Soto. Kiko Soto tuloy, Kiko Pangilinan. Basta maraming bumaliktad po. Itong si JB Ejercito, Pia Cayetano, 2 Tulfo, 2 Bilyar, si Gatchalian. Ayan po mga kababayan. Talagang nasabotahe itong si Marcoleta. Ngayon po, alam na natin ang kwento ng istoryang ito. Balik na naman tayo sa impeachment. Kayo ba ay satisfied doon po sa mga pangalang inilabas? Mga mambabatas ito at mga opisyal ng pamahalaan na pinangalanan po ng pamilya ng mag-asawang Diskaya? Hindi para sa akin maghusga kung satisfied ako, hindi. Basta sa susunod na pagdinig, dahil ako yung mag-chair, pag-aralan naming mabuti kung ano ba yung kredibilidad noong mga pinangalanan. Kasi ako, mahilig ako maghanap na resibo. Opo. Kapag merong sinabi, hindi pwedeng sabi-sabi. Kailangan merong backup o kailangan backup talaga ng ebidensya. Opo. Dito mga kababayan, totoo naman ang sinasabi niya. Syempre yung sinasabi nila may laman mga kababayan. Hindi porke sinabi ng mga Diskaya maniniwala na tayo, pero dito sa pamamagitan ni Senador Marcoleta, hindi naman niya tatanggapin itong mga sinabi ng mga Diskaya kung walang mga ipapakitang ebidensya. Kumbaga, ang mga ito, pauna pa lang ito. Yung iba kasi mga kababayan, nagmagaling na. Natila mga kababayan, ito daw ay kwento-kwento lang at hindi konbinsido. Totoo naman yon kasi wala namang mga ebidensya, pero mga kababayan, may laman kasi. Mabigat ito. O anong sinasabi ng mga komento? Mga kababayan, ito po yung mga comment. Tignan po natin. Naku po, talagang napakaraming mga ano dito. Ito po mga kababayan, i-check nyo po. Talagang malulula kayo sa mga sinasabi ng mga nagko-comment dito. Nalungkot po sila dahil yung mga itong si Marcoleta wala na po. Nawala po sa eksena. Anong nangyari na wala sa eksena? Tinanggal po nila mga kababayan. Anong nangyari? Kasi nga hindi nila mahawakan si Marcoleta. Hindi din nila mahawakan si Chis Escudero, kaya sinibak nila ito pareho. Ito po sinasabi. Ayan, klaro na si Romualdez tsaka si Ko ang isa sa mga tulisan sa kaban ng bayan. Yung sinasabi natin mga kababayan. Ikulong, yan, nako, grabe ka, greedy. Magkwento ka ng magkwento, walang paki ang karamihan, basta ang nakaw yaman mo, pagdusahan mo sa kulungan. Is scripted nga. Cortes of Marcobeta, ay nako. Paano maging scripted yan? Sinisira nyo lang talaga si Marcoleta. Accessories pa din kayo, nagpagamit kayo sa mga ganib. Sila nga ang state witness eh. Sila yung magiging dito. Hugas kamay mga Diskaya, hindi sila naghuhugas kamay. Yan kasi mga kababayan, ang gusto kasi ng mga kawatan, magaya dito kay Napoles na naging tahimik at sila lang yung nakulong. Ngayon mga kababayan, matapang po na sinabi ng mga Diskaya, ba't kami lang makukulong? Nakinabang din kayo sa amin. Ginawa nyo kaming gatasan, kayong mga congressman. Bakit kami lang? Laban na kung laban ito. Yan ang sinasabi ng mga Diskaya. Playing victim kung pakinggan. Nalulugi sila kung may kita man maliit lang. Siguro sabi na lang yon. Pero dito ang point dito mga kababayan, malalaking isda mga binanggit nila. Babasahin na lang mga script, hindi pa mabasa ng maayos. Gumagawa ng kwento at para maabsuelto sa mga Duterte. Isipin nyo mga kababayan, Duterte na naman ang kanilang binabanggit. Paano yung ngayon, mga binabanggit nila?
Eh paano kung may ebidensya talaga? Dapat ikulong si Saldico at Martin Romualdez at mga congressman na sangkot dito. Salamat sa katapangan mo, madam. Yan ang gusto ng taong bayan na marinig. Mas marami ang nakaka-relate. Lakaran, ikaw ang magbubukas ng katotohanan. Tignan nyo mga kababayan, dahil itong mga diskaya ay binuksan po ang pintuan na mga totoong sangkot dito. Although hindi pa sapat yun na dahilan para magsabi-sabi lang po dito, totoo naman yung iba. So kailangan talaga dito yung sapat na ebidensya bago magturo. So dito mga kababayan, maraming nagalit na mga taong bayan. Bakit pati si Marcoleta, si Dibak? Ayan po yung hindi matanggap ng mga tao kasi nga parang may pagtatakpan na naman dito mga kababayan eh. Kasi yung totoong mga buhaya, wala na. Libre na sila. Babalikan ko lang po yung Mga dapat managot. kayo ba ay satisfied doon po sa mga pangalang inilabas? Mga mambabatas ito at mga opisyal ng pamahalaan na pinangalanan po ng pamilya ng mag-asawang Diskaya? Hindi para sa akin maghusga kung satisfied ako o hindi. Basta sa susunod na pagdinig, dahil ako yung mag-chair, pag-aralan naming mabuti kung ano ba yung kredibilidad noong mga pinangalanan. Kasi ako, mahilig ako maghanap na resibo. Opo. Kapag merong sinabi, hindi pwedeng sabi-sabi. Kailangan merong backup o kailangan backup talaga ng ebidensya. Opo, babalikan ko lang po yung changes po ng committee chairmanship. Lahat ho ba maapektuhan ho dito? Pati na po si Senador Sherwin Gatchalian? Hindi, mananatili siyang chairman. After all, part siya ng majority ngayon eh. Yung bago majority. So, hindi maalis sa kanya yung finance committee. Opo. No? Yung mga committee hinahawakan ng nasa minorya, yun ang malamang mapalitan. Hindi naman lahat, pero Okay. malamang marami doon mapunta sa bagong mayorya. So ibig sabihin yung nasa majority block ho ay mananatili ang kanilang committee chairmanship. Alin yun? Yung nasa majority block ng mga senador, mananatili ba sa kanila ang committee chairmanship? Yung kasalukuyan nilang hinahawakan? It goes without saying kasi wala namang nagbago sa kanila, majority pa rin sila. So irerespeto namin unless gusto lang bitiwan yung ibang komite at kumuha ng ibang komite na na chine-chair ngayon ng nasa minorya. O yan mga kababayan, mababago talaga yung leadership ngayon. Ang daming nagtatanong, bakit kung kailan nabulgar lahat ng mga malalaking pangalan na sangkot sa pagnanakaw na ito, biglang pinalitan ang liderato. Mukhang may binabalak ang mga kawatan. Yan pong sinasabi ng mga nag-oobserba dito mga kababayan. Anong nangyari? Bakit biglang pinalitan si Marcoleta? Meron bang pinagtatakpan dito? Ala ka mga kababayan. Yan ay mga tanong. Ayan, lumalabas ang mga bulok na sistema ng gobyerno. Pilipinas gising na. Grabe mga kababayan, nakakalungkot. Pero nakipagsabayan kayo sa mga korap, naging bilyonaryo nga kayo. Kaya tiwali rin kayo. Wala naman nagsasabi na hindi sila tiwali. Ibig sabihin dito mga kababayan, yung nangyari kay Napoles kasi, tumahimik lang si Napoles. Ngayon, ayaw nang mangyari na mga diskaya yon. Gusto nila, meron silang kasama dito. Kasi ang tinitira mga diskaya, bunyag mo. Sino-sino mga yan, nang matigil at maging patas. Huwag mo hayaan na ikaw lang ang magsaper. Totoo naman eh. Una pa lang, alam nyo na kung gaano kadumi ang kalakaran para makapasok sa mga government projects dahil palakasan at palakihan ng magbibigay ng porsyento ang bilang dyan, kaya wag na sabihin na hindi intensyon. Parang scripted sabi ni Hermanita. Nako, yung mga yung kontra sa liderato ni Marcoleta. Wag na kayong magturuan, pare-pareho lang naman kayong mga buhaya. Pera-pera lang talaga, wala na kaming pinaniniwalaan kasi kayo lang naman nakakaalam niyan.
Alisin lahat ang mga construction firm at mga pundo, dapat walang mahawakan ng mga politician. Ayan mga kababayan, yan po ang sinasabi dito. Kaya kayo po ang tatanungin ko, bakit po tinanggal si Senador Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Ano po ang magiging ending ng kwentong ito? Na sinasabi ng iba, guni-guni na korupsyon na naman. Kasi iskul bukol ang mga humahawak eh. Alam nyo naman ang sistema ng mga ito. Walang natatapos sa investigasyon pag nakita nila na ang mga leader dito, gaya ni Marcoleta at Escudero, hindi nila maging aso, sinisibak nila, niyayari nila, tinatrabaho nila para pabagsakin. Ito, takot sila sa 2028. Kaya kinainggitan nila si Senador Marcoleta sa ginagawa po dito. Ala ka, mga kababayan, nakakaano ito. Nakakabwisit na nakakagalit. Ang galit ang taong bayan, mga kababayan, dahil walang nangyari eh. Back to zero. Magiging sarsuela, magiging parang teleserye na komedyante. Magiging wala. Absuelto na mga ito, mga kababayan. Ang bagsak nito, Duterte impeachment, mga kababayan. Kaya yan lamang po ang aking bahagi. Salamat po ng marami. Paki-like, pa-share po at pa-subscribe. Mabuhay po.